May lapida ng patay. Ayan oh. Lapida ito. Teritoryo nila ito. Hanggang sa ngayon ay hindi ko mapaliwanag yung kiramdam. Sabihin yung kalsada na nahintuan natin kanina, dulo niya ay isang napakalaking balite. May sumisigaw mga kalahi. Ang mga guro dito, ito yung daanan ng guro, mga teacher na nagtuturo sa sityo. Tara, baba na tayo. Hindi siya safe basta-basta sa mga hindi nakakaalam. Yan na mga kalahi, grabe kinikilabutan ako sa part na ito sapagkat makakita ako ng lapida ng patay. May kasing mga agam-agam kwento-kwento na mas maganda daw i-vlog dito yung mag-isa ka lang at para mas mapil mo yung pakiramdam. Tignan nyo, yung akasya ay binalutan na ng mga balete. Ayan, good morning mga kalahi, panibagong araw, panibagong episode na naman ng vlog ang ating gagawin ngayong araw na ito, no? So nandito tayo ngayon sa sitio ng Tangon para ipakita sa inyo yung tinatago na biringan ng bayan ng Rizal dito. So aywan ko lang kung part ito ng bayan ng Rizal o part din siya ng Kalintaan dahil boundary po ito. So isang lugar na pinaniniwalaan at kinakatakutan noong araw dahil nga sa mga kwento-kwentong bayan na mayroon daw ditong mga nilalang na di umano inaabangan daw yung mga tao. Dahil sa paniniwala ng mga taong nakausap natin noon ay talagang totoo nga, talagang mayroon daw ditong mga nilalang na hindi natin nakikita na dito daw nakatira, na kung saan ito rin daw yung naging dahilan kung bakit nga ba tayo naliligaw. So marami ng kaso dito ng mga taong naligaw noong araw na kung saan ay napakadami ng nagsubok at napagtanungan namin dito na kung saan nga ay sila rin mismo ay napatunayan nilang talagang napaka delikado nga ng lugar na ito noon. At talaga naman sa area na yun, so kung makikita nyo yung dulo na yun, meron talaga ditong isang buhay na, hindi lang siguro isang buhay ang nawala. So tara, samahan nyo ako ngayong araw, ay samahan nyo ako explorein at puntahan ang tinatago ng bayan ng Rizal na kinakatakutan noong araw na kung tawagin ay ang Biringan. Tara. So nandito na tayo sa dulo ng pinaniniwalaan nilang Biringan dito sa bayan ng Rizal, na kung saan bakit nga ba ito tinawag na tila munting Biringan ng Mindoro. So kung mapapansin nyo sa mapa at isi-search nyo ang bayan ng Kalintaan, ay dito mismo nakapaloob ang isang bayan ng Kalintaan na napaka palaisipan sa amin sapagkat napakalayo ang bayan ng Kalintaan dito sa amin. Ngunit ito yung tinuturo ng mapa. So dahil nga ba ito sa kasalukuyang proyekto na ginagawa ng ating gobyerno na sa ngayon ay medyo naputol lang dahil meron pang tulay doon na ginagawa sa kabila. So ayan mga kalahi, para sa pagkakaalam ng lahat, no, so disclaimer lang po na ang lugar na ito ay hindi dahil sa tinawag na Biringan, may mga kwento-kwentong bayan. Yes, nandoon na tayo sa part na yun, no. So kadalasan kasi ang nirereklamo ng mga pumupunta dito dati, lalo na sa kasalukuyan ngayon, ay ang daan na ito sapagkat nakarota ito sa bayan ng Kalintaan na pinaniniwalaan din talagang lusutan na. So kahit sino naman, yung iba na pupunta ng Oriental Mindoro ay dito sila naliligaw sapagkat kung mapapansin nyo yung daan na ito, napakaganda at talagang payapa na siya. Kumbaga okay na siya, pero pagdating dito sa dulo ay magugulat ka. At ang pinagtataka namin dito mga kalahi, so ang lugar na ito, bakit tinuturo ng mapa ito? Sapagkat sa dulo na ito ng mga nakikita natin na yan, ay makikita natin ang mga dambuhalang akasya na pinaniniwalaan ng mga tao na dito daw naninirahan ang mga nilalang, mga kapre, mga duwende at mga engkanto na dito na daw nakatira bago pa tayo dumating dito sa Mindoro. So ready na ba kayong ipakita ko sa inyo ang mga dambuhalang akasya dito na makikita na kung tawagin ng iilan ay ang centennial tree
ng Mindoro. So sa paglipas ng panahon, nakakalungkot lang isipin na ang mga akasya na tirahan ng mga nilalang ng mga engkanto ng pinaniniwalaan nilang kapre ay titira na rin sa sarili nating bahay, sapagkat mismong sarili nilang bahay ay sinisira na natin. So tara, hindi na natin pa tatagalin pa ang vlog na ito, sapagkat alam kong ilan sa inyo ay gusto na ring makita ang mga malalaking akasya na sinasabi ng mga tao na tirahan di umano ng mga engkanto. Nandito na tayo sa bahagi ng isang gubat na kung saan papasukin natin ito, at para maipakita ko rin sa inyo yung tinatawag na tambayan o tirahan ng mga nilalang dito sa amin. So kung makikita nyo, yung mga motor nila ay dito na lang nila inilagay, sapagkat kung mapapansin nyo, yung dadaanan natin ay talagang hindi nakakayanin ng ating motor. Kawawa naman kung ilulusob pa natin dyan, always na nga siyang naghihirap, ay pahihirapan pa ba natin, di ba? Kung sa relasyon nga kung mahirap na yung sitwasyon nyo, ay wag nyo nang mas pahirapan pa. Mas mabuting ayusin na lang para maging mas maayos pa. So yun lang yung aking word of the day, mga kalahi, no? So tara, patuloy tayo. Papasok pa lang tayo dito ay nararamdaman na natin yung natural na lamig na nagmumula dito sa kagubatan na ito. So kung may makasalubong man tayong mga tao dyan na mayroon silang sariling ginagawa, ay hihingi na lang tayo ng permiso na magbablog tayo, at gusto lang nating ikwento yung mga experience ng mga taong nakatira dito noong araw. So sa panahon ngayon kasi ay ayan, may tao na. Yeah, daan lang po. So sa panahon kasi ngayon ay marami ng kwento-kwento ang hindi na naungkat, sapagkat napakarami ng mga bagay ang nagbago na, lalo na nung dumating na ang technology, ang mga cellphone. Wala na, yung mga kwentong probinsya ay tila nawala na rin sa ating ulira, no? So may nadaanan tayong tao doon, si kuya. So hindi natin siya kilala, at least kahit papaano nakita niya tayong pumasok dito para makita din natin kung ano talaga yung kalagayan ng lugar na ito. So napakalalaking akasya ang nandito ngayon. Yung pakiramdam ko dito ay papalapit pa lang tayo, parang wini-welcome na tayo ng mga nakatira dito, mga ibon. So kung makikita nyo, grabe, tignan nyo itong mga akasya, kalalaki, diba? Ang lalaking akasya, mga kalahi. So yung dadaanan natin dito ay medyo maputik, kung mapapansin nyo. Ayan, medyo magdahan-dahan lang tayo dahil may posibilidad na madulas tayo sa maling tao. Joke lang. So tara, baka sabihin nyo gino-joke ko lang kayo. So dito pa lang sa part na ito ay makikita na natin ang naghihirilang malalaking akasya, na kung saan ay tinatawag din itong centennial tree. So tatanungin ko kayo, mga kalahi, kung bakit nga ba tinawag na centennial tree ito. Dahil nga ba sa sobrang tagal na ng panahon, kaya bang mamuhay ng akasya ng almost 200 years? Paki-comment naman po, mga kalahi. At syempre, sa mga patuloy na nanonood dyan, gusto kong malaman kung taga saan kayo. Gusto kong malaman kung saang lugar nyo napapanood ang video ko na ito. Paki-comment na lang po, at para ma-shoutout ko kayo sa ating mga susunod na vlog. So nandito na tayo ulit. Nung mga nakaraang tag-araw ay pinuntahan natin to. Talagang walang pagbabago, tag-araw man, kitag-ulan, ganito na talaga yung itsura ng lugar. Napakadilim dito. At alam mo ba na itong lugar lang na ito ang tila hindi tinatamaan ng anumang tag-init, sapagkat kung mapapansin nyo, patuloy pa rin na may malalakas na tubig dito. So hindi na talaga kaya ng motor dito. Kung mapapansin nyo, ito rin yung nagiging daanan yata sa pagpunta doon sa mismong Lanaban, na may mga guro tayo doon na kailangan pang maglakad ng halos 3 oras marating lang ang school na yun. Ayan oh. So kung makikita nyo, may mga daan dito ng bisikleta na nagmumula pa doon sa sitio ng Lanaban. Tabi-tabi lang po. So papasok pa lang tayo dito ay iba na yung pakiramdam natin, na talagang tila may nagsasabi talagang nandito sila nakatira at teritoryo nila ito. Hanggang sa ngayon ay hindi ko mapaliwanag yung pakiramdam, no? So ito na siya, nandito.
Ibig sabihin mga kalahi, yung dulo na ito na yun. So ibig sabihin yung kalsada na nahintuan natin kanina, ang dulo niya ay isang napakalaking balite. Grabe, tignan nyo oh. Mga kalahi, yung mga dambuhalang akasya, ayun na. So bago tayo dadako dito sa area na ito, gusto ko muna kayong ipasyal dito sapagkat noong araw talagang ito yung pinaka nakakatakot na part. May sumisigaw. May sumisigaw mga kalahi. Ito yung daanan. So ibig sabihin, kapag bumabaha, pag lumalakas yung baha, dito sila dumadaan. Susubukan natin tong daanan. Kung safe ba siya, kung kaya ba natin. Ayan. Subukan natin. Para maranasan natin yung daanan ng mga guro dito. Ito yung daanan ng guro. Mga teacher na nagtuturo sa sityo ng Lanaban. Ayan oh. Grabe, dito pa lang tayo mga kalahi sa kalagitnaan. Pakiramdam ko parang huhugutin tayo ng white lady dyan oh. Kung makikita nyo. Diba? So tara, baba na tayo. Hindi siya safe basta-basta sa mga hindi nakakaalam. Aray. Mayroon ditong isang napakalaking balete na nagrurumbo doon sa may kalsada kanina. At ito naman sa part na ito, diba, nagbabagsakan yung mga petals ng akasya. Ano to? Ano to? Parang lapidan ng patay. Oh my god, parang may lapidan ng patay. Tignan nyo. Mga kalahi, may lapidan ng patay. Ayan oh. Lapida ito. Grabe. May lapidan ng patay mga kalahi. Ako nakita. So ibig sabihin, may mga nakalibing dito sa area na ito. Hindi kaya yun yung pinaniniwalaan nilang mga umiiyak na nilalang dito dahil sa lapidan ng patay na to. So dito tayo sa part na ito. Tabi lang po. Grabe, natakot ako dun sa lapidan ng patay. May lapida dito ng patay. Ano naging sementeryo ito? Ay daanan ito. May kita nyo. Ayan o. Lapida ng patayan. So pasok tayo dito sa may mga dambuhalang akasya. Yan na. Mga kalahi, grabe, kinikilabutan ako sa part na ito sapagkat nakakita ako ng lapida ng patay. Hindi ko maipaliwanag yung pakiramdam ko na tila parang may sumusunod na sa akin. Hindi ko alam, hindi ko ma-explain talaga. So ako na lang ulit isa ang nag-vlog dito sa area na to sapagkat ang dami kasing mga agam-agam kwento-kwento na mas maganda daw i-vlog dito yung mag-isa ka lang at para mas ma-feel mo yung pakiramdam. Tignan nyo, yung akasya ay binalutan na ng mga balete na ito rin siguro yung naging dahilan kung bakit namatay ang akasya na ito. So may posibilidad ba na tinamaan ito ng isang malaking kidlat? May akasya rin dito na binalot na rin ng mga balete. So noong araw, natatandaan ko meron akong inilagay dito na mga barya at candy. Ayan. So sa ngayon ay hindi ko na siya nakita. Baka nakuha na ng mga tao na nag-usisa dito. Pero napakadelikadong puntahan to nang mag-isa ka lang. Paano yung mga teacher dito na dumadaan nang gagabihin na sila? Tignan nyo, ano yun? Ano yun? Meron ako dito narinig oh. Tignan nyo. Grabe, ang laki na ito mga kalahi. So, tabi-tabi lang po. Tignan nyo naman. Kahit siguro apat na ako ang yumakap dyan ay talagang makikita nyo pa rin na hindi talaga kakayanin to. Ayun o. Grabe. Tignan nyo naman. Napakalaki. Ayun o. Tabi-tabi lang po. Napakalaki ito mga kalahi.
So hindi talaga natin maitatago ang mga kwento at hindi natin maitatanggi yung mga paniniwala ng mga tao na nakatira dito, na talagang sa lugar na ito ay sobrang dami nilang paniniwala. Bagamat hindi man natin naaktuhan, bagamat hindi man natin mismong nakita yung mga nilalang na yun, ay irerespeto pa rin dapat natin ang kanilang sariling opinyon, sapagkat tayo ay tao lang at wala tayong alam sa kanilang personal na buhay. So mga kalahi, bago natin tatapusin ang aking simpleng vlog na ito ngayong araw, ay syempre nagpapasalamat muna ako sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating vlog, sa patuloy na paggabay, pagko-comment, pag-share ng mga video natin. Ay napakalaking bagay na po yun para makatulong sa ating YouTube channel, sapagkat tayo ay road to 100,000 subscriber na this coming December. So I hope na makakasama ko kayo sa aking celebration sa ano yun? Gagi, ano yun? Kinikilabutan ako. So tara, parang may tumitingin sa aking itim na tao dito. Tabi-tabi lang po. Ano na nga yung sinabi ko? So ayan, ano to? Ang dami kong nakikita. So dito na tayo para maging safe tayo. Hirap, nakakatakot, alam mo yun, bigla ako natakot. So ayan, so road to 100,000 subscribers na tayo mga kalahi. So hindi ko lang achievement yon, sapagkat isa rin kayo sa naging bahagi ng achievement ko this coming 2026. Ay sana, ay hoping na makuha natin yung 100,000 sa tulong nyo. Syempre kung hindi dahil sa inyo, ay wala ako sa larangan ng vlogging na ito, so ng vlog na ito. So kayo na po yung bahalang magdesisyon kung ipagpatuloy ko pa yung aking mga ginagawa, sapagkat napakarami tayong mga taong na-inspired sa pagko-content sa pagbablog, no? So maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta. Ayun, may mga tao dun. So tara, tapang na aso. Baka kagatin tayo. Dahil lang ya. So 100,000 subscribers na tayo this coming 2026. At kung mapapansin nyo, talagang napakalaki na ng improvements. Malayo pa, pero malayo na yung nararating ng ating YouTube channel mga kalahi, no? So ayun, oh, tignan nyo, oh, may mga wak dito. So tara, patuloy tayo. At wag nating kalimutan palaging magpasalamat kung sino man yung mga taong tumulong sa atin, kung sino man yung mga taong unang sumuporta sa atin, sapagkat sila dapat ang maging tunay na huwaran, hindi ako. Palagi ko sinasabi na ako ay ginawa lang instrumento ng pagbablog, pero kayo pa rin yung naging dahilan kung bakit nandito ako. So maraming salamat po mga kalahi sa inyong patuloy na suporta sa akin. Alam kong nandyan kayo hanggang sa dulo. Hindi ko papayag na iiwan natin ang ating ginagawa, sapagkat masaya tayo dito at alam kong mas marami pa tayong mapapasayang tao. Let's go.